Sa makalipas na ilang daang taon, libo-libong misteryoso at hindi maipaliwanag na mga kwento na ang narinig natin. Ang ilan dyan ay pagkawala ng ilang pamilya sa sarili nilang tahanan, pagkawala ng lahat ng tao sa isang bayan, at mga taong naglakad lang ng isang gabi at hindi na ulit sila nakita. Ano mang nangyari sa kanila at saan sila napunta ay hindi na natin nalaman. At karaniwan na sa mga misteryosong kwento na narinig natin ay nangyari sa kagubatan, kabundukan, at sa ilang mga kalupaan. Lingid sa kaalaman ng maraming tao, wala pa ito sa kalahati ng mga bagay na hindi maipaliwanag na nangyari sa karagatan na mas malaking bahagi ng mundong ginagalawan natin. Karamihan din sa ilang malalaking digmaan ay dito naganap, na ang karamihan sa mga bangkay nito ay nalubog na at nalimot sa lalim at sa lawak ng dagat. Hindi lingid sa kaalaman natin ang mga kwento sa Bermuda Triangle na sinasabing daang-daang mga eroplano at mga barko na ang nawala, at ang lahat nga ng mga to ay hindi na ulit niluwa ng karagatan. May mga teorya na may malaking isda daw dito, malaking hayop na maaaring naging dahilan sa pagkawala ng mga to. May mga nagsasabi din naman na kakaiba ang panahon sa parte na to ng karagatan na siyang nagiging dahilan sa mga aksidente at pagkawala ng mga to. Pero ang isa sa mga pinakatampok na teorya at opinyon ay meron daw portal sa parte na to ng dagat, na kung saan yung mga nawawalang eroplano at barko ay dinadala sa ibang panahon o dimensyon. Pero gaya nga ng alam natin, marami sa mga taong nag-iisip, ang mga bagay na to ay walang batayan, walang mga ebidensya, at mga haka-haka lang. Pero ang laman ng kwento na to ay hindi hinango sa mga haka-haka. Ito ay ang nakakakilabot at hindi maipaliwanag na pangyayari sa Malacca Strait, parte ng karagatang matatagpuan sa pagitan ng Medan, Indonesia, at ng Kuala Lumpur, Malaysia. Lugar kung saan sinasabing naganap din ang misteryosong pagkawala ng Malaysia Airlines Flight 370 noong 2014, na hanggang ngayon ay pinagtatalon-talunan pa rin ng mga eksperto kung saan kaya ito nawala at napunta. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin tong hanapin dahil may nakasakay ditong 12 crew at 227 mga pasahero, na ang pamilya ng 239 ng mga taong nakasakay dito ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Ano kaya nangyari sa kanila? Saan kaya sila napunta? At isa na kaya ito sa patunay na may mga bagay pa rin talagang hindi maipaliwanag sa karagatan kahit pa sa modernong panahon. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong umaga ng February 13, 1948, may mga barkong nakabantay sa Malacca Strait. Ito ay parte ng karagatang matatagpuan sa pagitan ng Medan, Indonesia at ng Malaysia. Ang mga barko na to ay mga barkong pandigma ng Malaysia at Indonesia at ng Amerika. Nung umaga na to ay meron din ditong dumadaan na cargo ship at pampasaherong barko, nang biglang lahat sila ay sabay-sabay na nakatanggap ng SOS message gamit ang Morse code, na nung panahon na to ay uri ng komunikasyon na ginagamit ng mga barko para makapagbigay ng mensahe sa bawat isa. Ang Morse code ay uri ng tunog na may katumbas na mga letra. At nung tinranslate na nila yung Morse code na natanggap nila nun, ang nakuha nilang mensahe ay kailangan namin ng tulong, palutang-lutang na lang kami sa dagat, yung kapitan namin ay patay na at maaaring lahat ng mga kasamahan ko ay patay na rin. At ang dulo ng mensahe na yon ay mamamatay na rin daw siya. Lahat ng mga barko nakatanggap ng Morse code na yon ay nag-usap-usap kung sino ang pinakamalapit dun sa lugar kung saan ang galing yung mensahe. Nagkataon naman na ang pinakamalapit dito ay Silver Star na barko ng Amerika. Ayon dun sa Morse code, ang pangalan daw ng barko nila ay SS Orang Medan. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ng barkong Silver Star sa Orang Medan, ay hindi nila ito mahanap. Pero dahil mukhang nangangailangan ng tulong yung mga sakay nito, ay nagsika pa rin silang hanapin to. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay umabot na sila sa Indian Ocean, kung saan nila natagpuan ang barkong may pangalang SS Orang Medan. At nung papalapit na sila ng papalapit sa barko na to, ay kitang-kita nila na sobrang luma na ng barko na to, na para bang ilang taon na to o ilang buwang naglalayag sa karagatan.
Kita din nila na yung ilan sa mga gamit dito ay sira-sira na. Sa unti-unti nilang paglapit dito ay gumagawa sila ng mga ingay, mga sipol at pito para matawagang pansin kung sino man yung mga sakay nito. Pero makalipas ang ilang minuto nilang pag-iingay ay wala silang nakikitang tao kumakaway pabalik sa kanila o ni kahit anumang ingay na nanggagaling sa barko na yon. Kaya't ang ginawa nila ay nagmadali na sila. Hinanda na nila yung 2 lifeboat para makalipat na yung mga pupunta sa kabilang barko. 2 lifeboat yung ginamit nila, 8 ang mga sakay nito bawat isa. So 16 na mga sundalo ang aakyat sa Orang Medan. Sa makalipas na ilang minutong paghahanda nila ng lifeboat at pagsakay ng mga sundalo, yung ilang mga sundalong Amerikano ay nakatingin pa rin sa Orang Medan. Naghihintay ng mga tunog o kahit anong galaw na manggagaling dito. Pero wala talaga silang makita at marinig. Hanggang sa nagsimula nang magsisampahan yung mga Amerikanong sundalo sa Orang Medan. Sa kilabot nilang tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay sa barko na to. 11 mga bangkay kaagad ang nakita nila. Agad nila itong nilapitan isa-isa na baka sakaling may masagi pa sila. Pero sa paglapit nila sa unang tingin pa lang, alam nilang ilang araw o ilang buwan nang patay yung mga to. Pero may kakaiba silang napansin sa mga bangkay na to. Nakataas yung mga kamay nila, nakatingin sa kalangitan, nakabuka yung bibig, at dilat na dilat yung mga mata nila. Na para bang bago sila mamatay ay may umaatake sa kanila. At sa isang iglap ay parang namatay sila kaagad. Dahil para manatili yung ganong itsura ng mukha nila bago sila mamatay. Ibig sabihin nito ay namatay sila ng napakabilis habang pinoprotektahan yung mga sarili nila. Sinubukan pa nila mag-ikot-ikot doon sa barko, pero patuloy at patuloy lang silang nakakakita ng mga bangkay. Sa punto na to ay halos maglilimampung mga bangkay na ang nakikita nila. Naalala nila yung mensaheng natanggap nila mula sa barko na to, kaya't inisip nila posibleng may ilan pang mga taong buhay, kaya't hinanap nila yung parte ng barko kung saan pwede ka magdala ng mensahe sa iba pang mga barko na tinatawag na navigation bridge. Pag-akyat nga nila dito ay nakakita sila dito ng 2 taong nakaupo na nakahawak sa telegraph o Morse code device. Pero hindi na yung mga to gumagalaw. Nasa punto na yon sa tingin ng mga sundalong Amerikano ay mukhang hindi na nga sila umabot. Dahan-dahan nila itong nilapitan dahil nakatalikod tong 2 na nakahawak dun sa telegraph. At nung kinapitan nila yung katawan ng mga to ay bumagsak ito sa sahig na ikinagulat nilang lahat. At nung tinihaya nila yung katawan ng mga to, ay lalo silang kinilabutan. Nagsimulang maglakad pa atras yung mga sundalo na to dahil napagtanto nila sa punto na yon na imposibleng galing sa barko ng Orang Medan yung mga Morse code na natanggap nila. Dahil inaagnas na yung katawan ng 2 tao na to na masasabing ilang buwan na nung namatay sila. Hindi na muna nila to inisip, sinubukan pa nila mag-ikot-ikot dun sa barko. Tandaan natin na tanghali ng mga oras na to. Pero napansin nilang napakalamig sa loob ng ilang mga kwarto dito. Sinubukang alamin ng mga medics nila na kung ano kayang maaaring kinamatay ng mga tao na to. Sinubukan nila mag-ikot-ikot, i-check yung bawat parte ng barko. Katakatakang wala silang nakitang pag-atake dun sa barko. Pero ang lalong nagbigay sa kanila ng malaking tanong ay wala silang makitang mga sugat ng mga bangkay sa Orang Medan. Maging yung bangkay ng asong natagpuan nila dito ay wala ring sugat. Basta ang paliwanag ng mga medics sila ay para bang may umatake sa mga to at mukhang takot na takot sila nung nangyayari to at bigla na lang silang namatay ng sabay-sabay nang hindi man lang nakatatanggap ng kahit anong sugat. Awang-awa sila sa mga bangkay na to at sa mga pamilyang naiwan nila. Kaya't ang naisip gawin ng kapitan ng Silver Star ay itali yung barko ng Orang Medan sa barko nila at hilahin ito papunta sa kalupaan ng Medan, Indonesia. Pagkatapos nila tong itali ay nagsimula na silang umandar nang biglang nakakita sila ng makapal na usok mula sa likod ng barko ng Orang Medan. Makalipas pa lang ang ilang segundo nung nakita nila yung makapal na usok na to ay bigla na lang itong sumabog. Sa pagsabog na yon ay natanggal yung likod ng Orang Medan. Kaya't ang ginawa ng mga sundalong nandito pa sa barko na to ay agad-agad silang lumipat sa lifeboat at pinaandar ka agad nila to papunta
sa Silver Star. Pinutol din kaagad nila yung taling nagdudugtong sa dalawang barko na to at makalipas ang ilang minuto ay unti-unti na nga lumubog ang Orang Medan sa ilalim ng karagatan. Masyadong mabilis yung pangyayari kaya walang magawa yung mga sundalo kundi panoorin to. Nag-alay din sila ng ilang mga panalangin para sa mga bangkay dito bago sila umalis. Ang unang lugar na pinuntahan nila ay Medan, Indonesia para ipamalita sa mga tao dito na ang barkong may pangalang SS Orang Medan ay lumubog kasama lahat ng mga taong nakasakay dito. Kinuwento rin nila yung mga bagay na natagpuan nila dun sa barko, na yung mga bangkay na nakita nila dito, nakataas yung kamay nila parang takot na takot. Wala naman sila mga sugat pero lahat sila ay patay na. Dito lalong nagtaka yung mga Amerikanong sundalo. Dahil ni isa sa mga tao sa Medan, Indonesia ay walang nakakakilala o nakakaalam patungkol sa barkong may pangalang SS Orang Medan, na ang ibig sabihin ng mga salita na to ay Man from Medan. Nilapitan din nila yung mga matataas na opisyalis dun sa lugar at tinignan nila lahat ng logbooks na meron sila para hanapin kung sino ang nagmamay-ari at kailan nagawa yung barkong sinasabi ng mga sundalong Amerikano. Pero natapos na yung araw na yon ay wala silang makitang kahit anong patungkol sa Orang Medan. Umalis na yung mga Amerikanong sundalo dun sa Medan habang yung mga tao dito ay nagtataka pa rin kung sino kaya nagmamay-ari ng barko na yon. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, mga linggo at mga buwan ay lalong umiingay yung mga kwento-kwento patungkol dun sa barkong nakita ng mga Amerikanong sundalo. Hanggang lumabas na nga yung balita ayon sa mga namiminuno sa Medan, Indonesia. Sa history nila ay walang barkong may pangalang SS Orang Medan. Dito nagsimula ma-curious yung mga eksperto, historian sa iba't ibang bansa na baka hindi talaga sa Medan galing yung barko na to. Pwedeng galing sa North Sumatra, West Sumatra o sa Jakarta na papunta sa Medan. Pero sa mga nabanggit na lugar na yan, nagsabi yung mga tao dito na wala ding daw barkong nagsimula sa kanila na may ganitong pangalan. Isa lang ang ibig sabihin dito ayon mismo sa mga tao. Yung barko na yon na may pangalang Orang Medan ay nagmula sa Medan. At sa paglipas ng mga taon at ilang mga dekada ay nananatiling misteryo kung saan ang galing yung barko na yon. Katakatakang wala ding mga taong naghahanap sa mga kamag-anak nila na sumakay sa isang barko. Sa kabila ng napakaraming bangkay ang nakita nila dito. Ang nakakakilabot nga dyan hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ng mga tao kung saan nagmula yung barko na yon, sino yung mga taong nakasakay dito, kaya't itinuturing ito na ghost ship na napagdugtong-dugtong ng mga taong nakatira sa Malacca Strait. Dahil yung ilang mga mangingisdang nakatira sa Malaysia at Indonesia na silang palaging nangingisda sa parte na to ng karagatan ay minsan na silang nakakita ng malaking barko na dumaan dito. At ang pagkakakwento ng mga tao na to, habang nangingisda daw sila ay bigla na lang silang makakakita ng napakalaking barko sa harap nila. Wala itong mga ilaw, walang mga tunog at walang mga tao. At napakaluma na rin daw nung barko na yon. Ang nakapagtataka lang dito ayon dun sa mga mangingisda, ni hindi nila napansin yung barko na to. Nakita lang nila to nung malapit na to sa kanila. Sa kabila ng sobrang laki nung barkong nakita nila. Ang mas nakakakilabot pa dito ay hindi lang mga mangingisda ang nakakita sa barko na yon. Maging mga kapitan ng cargo ship, mga pampasaherong barko, maging mga jet at eroplano. Ayon sa isang kwento ng isang kapitan ng cargo ship, madaling araw daw noon taong 1946 ay bigla na lang siya nakakita ng malaking barkong sasalubong sa kanila. Hindi naman ito tatama sa kanila pero halos magkadikit na silang magkakasalubungan. Ang ginawa ng ilan sa mga tauhan niya ay lumabas para makita kung sino yung mga tao dito. Katakatakang wala silang nakitang tao sa barko na yon. Isang luma, sira-sira at malaking barko ang nakita nilang dumadaan sa gilid nila. Hanggang sa unti-unting paglayo nito ay nawala na lang ito sa paningin nila. Hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag. Ang kwento naman ng isang kapitan ng isang pampasaherong barko na dumaan din dito sa Malacca Strait
Madaling araw din daw noon taong 1952 sa paglalayag nila dito. Gaya nung una, medyo madilim pa nun. Sa gulat nilang bigla na lang silang nakakita ng napakalaking barko sa harap nila. Ang isa pa sa nakapagtataka dito, kapag tumitingin sila sa radar ay hindi nila nadedetect yung barko na to. Tinignan nila kung nagloloko ba yung radar nila pero nadedetect nito yung ilang mga barkong nasa paligid nila. Bukod sa barkong nasa harap nila. Kaya't ang ginawa ng kapitan kasama yung mga crew nila ay lumabas sila para sigawan yung mga taong nasa kabilang barko. Nakita nila may mga tao naman dito kaya't sinigawan nila yung mga to, pero yung mga tao na to ay hindi gumagalaw. Hindi nila maaninag yung itsura ng mga to dahil madilim pa nga, pero patuloy lang sila sa pag-iingay. Katakatakang sa makalipas na ilang mga minuto ay hindi pa rin yung mga to gumagalaw. Basta't nakatayo lang sila sa gilid ng barko hanggang sa makalagpas to sa kanila. Ninapaisip nga yung mga crew maging yung kapitan na kung tao ba yung nakita nila. Sinubukan nilang i-report sa mainland kung sino yung barko na yon at saan ito nanggaling. Pero sabi ng mga officer nila dito dapat daw walang barko silang makakasalubong dito. Kung meron man, hindi nila alam kung ano at sino ang nagmamay-ari ng barko na yon. Pero may isang tampok na kwento sa Medan, Indonesia, maging sa Malaysia, ang patungkol sa mga kwento-kwento na to. Isang kwentong maaaring hindi na maalis sa mga mangingisdang nakatira sa dalawang bansa na to. May mga mangingisda noon mula sa Medan, Indonesia ang naglayag sa Malacca Strait sa pag-asa makahuli sila ng maraming isda sa kabila ng may abisong magiging masama yung panahon dito. Ang sabi ng mga mangingisda, sanay daw sila sa masamang panahon kaya't nagpatuloy sila sa paglalayag. Ang pangyayari na to ay naganap noong 2001. Makalipas ang ilang araw nilang pangingisda dito sa kabila ng masamang panahon, ay nakakahuli naman sila ng mga isda. Ang kaso nga lang, yung pang-apat na araw nila ay hindi nila inasahan yung sama ng panahong mararanasan nila. Sa sobrang lakas ng bagyo na yun, ay nabutas yung bangka nila. Nataranta na silang lahat at hindi na nila alam yung gagawin. Yung iba ay kumuha na ng mga pampalutang o salbabida at nagtalo na sa dagat. Pero sa kabila nito, masyadong malakas yung alon at yung bagyo. Alam nilang baka maaaring mamatay na silang lahat. Kitang-kita nilang unti-unti nang lumulubog yung bangka nila nang biglang may nakita silang malaking lifeboat sa gilid nila. Kasabay nito ang napakalakas na kidlat at tumambad sa kanila ang napakalaking barko sa harap nila. Agad silang nagsisakay sa lifeboat na yun na mukhang galing dun sa malaking barko. Inisip nila kung sasakay pa ba sila dito, pero patuloy lang sa pag-andar yung barko na to na mukhang walang balak silang isakay. Ang tanging nakita lang nila dito ay yung mga taong nakasakay dun sa barko. Hindi sila gumagalaw, pero nakatingin lang sa kanila. At dahil sa lifeboat na ibinaba ng barko na to, ay nakaligtas silang lahat. Ang tanging paliwanag lang ng mga mangingisda na to sa nakita nila, isa daw itong malaki, luma, at sira-sirang barko. Hindi na nila nalaman kung sino ang may-ari nito, saan ito nanggaling, at kung sino yung mga taong nakasakay dito. Kagaya ng barkong may pangalang SS Orang Medan, yung mga kwento na to ay nananatili pa ring misteryo. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Maging yung mga bagay na alam nyo at mga bagay na gusto nyong marinig patungkol sa Malaysian Airlines Flight 370 na nawala nung dumaan sa Malacca Strait. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.